Ozamis City, umisama sa Occidental, ug sa tanong nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Oktubre 8, 2025. Para sa pinakaulihing balitang asenso, this is Ozamis Today. Panaghiusa alang sa hustisya, Miss Ok leaders o judiciary nagkahiusa para sa maayong pagserbisyo sa katauhan. Pagpasundayag sa kahanas, talento o espiritu sa panaghiusa sa mga kabatan-unang atleta 2025 USCAA opisyal nga gibuksan. Bida ang consumer sa bagong Pilipinas. DTI Misamis Occidental nagpasiugda og proteksyon og empowerment sa mga konsumante. Tinuod nga saad, tinuod nga tabang. Amahan natabangan sa kapin sa 16,000 pesos nga hospital bill alang sa operasyon sa iyang tiil. Kwere sa konseho kalabot sa reklamo sa usa ka inahan, batok sa DepEd Ozamis may ani og positibong resulta. DTI Miss Ok nagpasidaan batok sa online scammers atol sa Consumer Welfare Month 2025. Dakong pasalamat, amahan, natabangan sa Team Asinso kapin sa 21,000 pesos nga hospital bill sa iyang anak. Dazil humuatigsoon anyang maritalya sa Ozamis Today. Panaghiusa alang sa hustisya. Misami sa Occidental leaders of judiciary nagkahiusa para sa maayong pagserbisyo sa katauhan. Ania ang report. Sa unang higayon sa kasaysayan sa probinsya sa Misamis Occidental, nagkahiusa ang Provincial Government, Office of the Court Administrator ug mga lokal nga huwes alang sa usa ka masaysayanhon nga strategic and collaborative dialogue with the Supreme Court on local court concerns nga gipahigayon adlong Martes, Oktubre 7, 2025 sa Aya Hotel and Residences sa lungsod sa Clarin. Ang kalihukan nga may temang Fostering Justice Unitedly nagtuyo sa pagpaligon sa kooperasyon tali sa hudikatura ug sa lokal nga pagamhanan aron mas mapasiugda ang epektibo ug matidud-anong paghatag hustisya sa tanang mesamisnon. Gipangunahan ang maong panagtigom ni Governor Henry S. Waminal kauban ang mga mayor sa nagkalain-laing dakbayan ug munisipalidad sa probinsya. Lakip si Ozamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes, mga huwes ug ang Supreme Court Administrator Honorable Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta uban ang mga representante sa Judicial Region 10. Sayang mensahe, gibutyag ni Governor Henry ang dakong paghatag og bili sa Supreme Court ilabi na sa ligon nga suporta ug pagpanalipod sa dignidad sa hustisya. My days in Congress, I valued very much how the dignity of the Supreme Court now doing how it should be supported and how it should be protected as the last, I would say, the highest level in so far as our judicial system is concerned. Gipaday usab sa gobernador nga tungod sa makasubo nga mga panghitabo nga nakaapekto sa seguridad sa mga huwes sa Mindanao sa panahon pa nga kanhi siya kongresista naningkamot siya alang niini. Rason nga sa pag-assume niya isip governor ni atong tuig 2022 mas gipahugtan pa niya ang suporta ngadto sa judiciary. There were some incidents that happened here in Mindanao which convinced me very well to work hard for the passage. The judges are not some sort of quite safe in the hands of a private protective agency. That's just a few of my experiences with
Supreme Court, working with the Supreme Court while I was a congressman, so that when I assume as governor in 2022, I continue to extend maximum support and assistance to the judiciary. Si Supreme Court Administrator Esto Esta mi pasidungog ug mi pasalamat kang Governor Henry uban ang mga lokal nga opisyales sa Team Asenso tungod sa mainitong pagdawat ug tinud-anay nga pakig-alayon sa hudikatura. Iba po talaga ang collaboration. Maybe it's because si Gov has been a member of Congress and he understands and knows the budget limitations that our judiciary has. So hindi pa po ako nagsisimula, nagpapasalamat na po ako, Governor. So I am one with the misamisnos in saying misamisnon, magpuyong, malinawon, malambuon, ug malipay, no? So progressive po talaga, no? So di pa man, sana po, it doesn't just cover the executive aspect, no? But it extends likewise to our judiciary, which is the third branch of government. And I am so glad to accept the invitation here. It even came from the initiative of the provincial governor himself. So today's dialogue is an opportunity to listen, to understand, and to collaborate on how we can continue strengthening the administration of justice in the province. Giangkon pa niya nga bisan ang hudikatura nagpabilin nga independent ug impartial, ilaw sab giila nga dili sila makatrabaho nga nag-inusara. While the judiciary remains independent and impartial, we also recognize that we do not and cannot work in isolation. Through the leadership of the honorable government officials, especially to the province's chief executive, Governor Obinal, we know and we recognize that our government officials play a crucial role in to ensure that justice is not only done, but seen, felt, and accessed by our people. We have seen across the country how the provincial government can serve as a powerful catalyst for long-term improvements. The acquisition of judicial sites is more than just a logistical requirement. It is a tangible commitment to the rule of law. And when local governments work hand in hand with the judiciary to build these halls of justice, they are in essence building pillars of democracy in their own communities, our own communities. Busad ako ang iyang pasalamat ug pag-ila sa gipakitang paningkamot ni Governor Henry nga bukas sa koordinasyon isip pagpakita nga ang access ngadto sa hustisya mao ang sukaranan sa kalinaw, kaayuhan ug inklusibong kauswagan. Governor Ominal, we recognize and deeply appreciate your efforts and your openness to collaborate with us. Your presence here affirms your administration's understanding that access to justice is fundamental to peace, order, and inclusive development. Your leadership can truly make a difference in turning long-standing infrastructure gaps into opportunities for lasting solutions. Ang makasaysayanon nga strategic and collaborative dialogue with the Supreme Court and local court concerns nagpasabot sa padayon nga pagtinabangay tali sa hudikatura ug sa lokal nga pagamhanan aron mas mapaligon ang serbisyo sa hustisya ug kalinaw. Alayon sa tumong sa Team Asenso Administration nga magpadayon ang pag-asenso ug paglambo alang sa tanan. Pagpasundayag sa kahanas, talento o espiritus panagiusa sa mga kabatan-unang atleta 2025 OSCA opisyal nga gibuksan giatuan tukan ni Pearl Texon ng maong balita. Ania ang iyong report. Formal nga gibuksan alang Martes, Oktubre City ang 2025 Usami City Athletic Association kon OSCA Meet, ang tulo ka adlaw nga elementary and secondary sports competition nga gisalmutan sa mga kabataang atleta, coaches ug mga opisyalis gikan sa 11 ka mga sports delegations nga gilangkuban sa napulo ka mga schools, districts ug private schools sa Usami City Schools Division. Ang opening ceremony gipahigayon dito sa Usami City National High School Covered Court. Din kini aktibong gitambungan nila ni City Councilor ug Committee Chairman on Education, Honorable Cecil Yuko, ug Sangguniang Kabataan Federation President Konsyal John Phil Duhay Lungsod, isip nga representante sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan, mga opisyal sa DepEd
Usami City Division, supervisors, school heads, teachers, mga ginikanan ug ubang pang misaksi sa maong kalihukan. Sa iyang opening remarks, gipasabot ni OCNHS School Principal Lilibet Y. Abangunga nga ang maong kalihukan dili lang usa ka pasundayag sa abilidad sa paugnat sa kusog, apan usa-usab kini kapag pamatuod sa espiritu sa panaghiusa, disiplina ug sa paglahutay nga naghulagway sa kinaiyahan sa pagka-estudyanteng atleta. Sa mensahe nga gipaabot ni OIC Office of the Schools Division Superintendent Lorena Pilares Serrano CISO 6, pinaagi kang Assistant Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr. CC, iyang gibutyag nga ang maong kalihukan labaw pa sa pasundayag sa kahana sa mga atleta nga misalmot sa 21 ka mga nagkadiang sports disciplines nga ilang giapilan, diin sumala pa niya. It is a reminder that learning is not confined within the four walls of the classroom, but it is also nurtured in the courts, in the fields, and in the arenas of life. The true essence of these games lies not in the medals that you will be winning, but in the values that you will be gaining. The discipline, the sportsmanship, teamwork, resilience, and respect. Dugang pa niya ngadto sa tanang atleta. To all our players, athletes, every serve, every pass, every jump, and every cheer, these are opportunities for us to build character and strengthen bonds with one another. Samtang mipaabot usab sa iyang mensahe si Usami City Mayor Sam Norman Go Puentes, pinaagi ni Committee Chairman on Education City Councilor Cecil Yuko nga nagpasundayag sa iyang hugot nga suporta alang sa mga kabataang atleta nga misalmot niining tinuig nga citywide sports competitions. As your city mayor, I extend my full and unwavering support to the 2025 Usami City Athletic Association or the OSCAA meet, and to the entire DepEd Usami City Division for their steadfast commitment to shaping the minds, the hearts, and character of our youth through sports and education. Dugang pamahayag ni Konsyal ko, ang maong athletic meet nagbarog isip ligon nga simbolo sa teamwork, disiplina ug paglahutay nga matod pa niya. The same values that drive our Ascenso brand of service. It reflects our shared vision under Ascenso Misamis Occidental, led by our esteemed Governor Henry S. Waminal, to ensure that every young Osamisnon is given the opportunity to grow, excel, and become an instrument of peace, progress, and unity. Samtang ang Misamis University Grade 12 Arnis athlete nga si Princess Joy de la Cruz nga nagrepresent sa private schools na mahayag nga iyang paningkamutan karon nga ipakita pag-usab ang iyang kahanas ug abilidad para sa pagkabot sa iyang gitinguha nga gold medal. Yes, kaning Arnis sa kadisplay nakatabang yun siya sa pag-develop sa ako ang kanang personalidad labaw na sa kanang sa taga ni kana bitang companionship po kana nakatabang yun na siya sa ako kay nakabalo ko sa pagkanang taga ni ay kanang pagbuo o kanang friendship sa akong mga kauban. Terminado jud kay ko nga kanang mugobiyan pa ko sa akong nakaya kay atong miagi nga kanang here wala man ko nagaw gato na silver ako sayang kayo. Ang maong OSCAA meet pagahimuon sugod sa October City hangtod sa 9 nga mag-feature sa 21 ka mga nagkalain-laing mga sports disciplines. Diin kini magsilbi usab nga preparation nga kalihukan alang sa umaabot nga provincial meet nga ipihigayon karong umaabot nga bulan sa Nobyembre. Ang maong athletic meet nagpamatuod usab sa dakong kahinungdanon niini dili lamang sa pagpasundayag sa kahanas sa sports ug talento sa mga kabatan-unang atleta, apan usab sa pagpalig-on sa espiritu sa panaghiusa, disiplina ug pagpadayon sa matag batang atleta. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Quezon.
Salamat Bernalda, bida ang consumer sa bagong Pilipinas. DTI Misamis Occidental nagpasiuda sa proteksyon ug empowerment sa mga konsumante. May report si Leon Chamidalio. Alang sa pagila sa mga konsumante isip pundasyon sa ekonomiya ug aron masiguro nga protektado sila batok sa mga abuso, patas ang negosyo ug makabot ang responsableng pagpamalit. Gipagayon adlaw Lunes, Oktubre 6 ni tuiga ang press conference alang sa pag-obserbar sa 2025 Consumer Welfare Month nga gipagayon sa Botanic Gardens Hotel and Restaurant ning Dakbayan sa Usamis. Ang maong aktibidad gipangunahan sa Department of Trade and Industry kon DTI Misamis Occidental, nagdala sa timang bida ang consumer sa bagong Pilipinas nga nagpasabot sa mahinungdanon sa pagpaligon, pagprotektar ug aktibong partisipasyon sa mga konsumante aron makatampo sa pag-angkon sa usa ka progresibo ug inklusibong nasod. Misalmot sa maong press conference sila DTI Provincial Director Los G. Galda, Consumer Protection Division Head Marites Alcampado, Senior Agriculturist Paquito Gasal Jr. gikan sa Usamis City Agriculture Office, Usamis City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated nga gipresentahan nila Persing Tanquito ug Elvira Ditan, Usamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated nga gipanguluhan ni President John Kerwin C. ug uban ang bug-os nga suporta ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa iyang mensahe, gipasabot ni DTI Provincial Director Galda ang tema sa maong kasaulugan nga nagpasabot sa dakong papel nga gikoptan sa matag konsumanteng Pilipino sa usa ka progresibo nga ekonomiya o merkado. This year's theme of Consumer Welfare Month highlights the indispensable role of every Filipino consumer in shaping a progressive economy and marketplace. Aligned with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s vision to empower and protect consumers, the celebration underscores the government's united commitment to strengthening consumer rights, promoting informed choices, and fostering a culture of accountability and shared prosperity. So, dinhion sa kaimportante ang ato ang mga konsumante sa atong bagong Pilipinas. Gipahayag usab niya ang mga lakang nga gipatuman sa DTI pinaagi sa e-commerce bureau aron maprotektahan ang mga konsumante batok sa mga scam o mga pagpangilad sa online. Ang Department of Trade and Industry through the e-commerce bureau recently announced the mandatory registration for an e-commerce Philippine Trust Mark. Starting September 6, 2025, all merchants, all online merchants, e-retailers, e-marketplaces, and digital platforms shall register for a trust mark. This is in accordance with Section 11 and Section 8C in relation to Section 12 of Republic Act number 11967 or RA 11967 or the Internet Transactions of 2023. Now, the trust mark certifies that an online business follows good e-commerce practices and complies with Philippine laws, ensuring safe and reliable online transaction. They are given until December 31, 2025 to submit their application via trustmarkdti.gov.ph. Online merchants selling Philippine regulated goods or services are also required to submit necessary government-issued licenses or permits. And this information, this announcement, we posted this also in our official DTI MISOP FB page. Aron usab siguro nga lehitimo kung legit ang mga nagbaligya online, kinahanglang bantayan kung ana aba kini trust mark o e-commerce Philippine Trust Mark. Duha ka kamo tapos na stars man nas babaw ma'am no. Tulo ka star. Tapos ang trust mark by the way is na siya QR code. So kung katong online sellers nga nag-avail na ani na siya QR code nga na siya e-commerce Philippine Trust Mark. So kato lang ay ano lang nimo scan lang ang QR code kay kani siya naana siya sa list naa sa katong sa e-commerce bureau makita na gyud nga legit gyud tong mga
tao nga nagbaligya online. Gipahayag usab ni Senior Agriculturist Paquito Gasal Jr., representante sa City Agriculture Office, ang mga pamaagi sa dakbayan nga gipatuman o gitudlo ngadto sa mga lokal nga mag-uuma kalabot sa safety handling sa mga produktong ibaligya sa merkado. Dugang pa, padayon ang pagmonitor niini aron masiguro ang kaluwasan sa mga konsumante nga nagsiguro sa kalidad sa mga produktong lokal nga gipamaligya. Actually, ang mga farmers na mo diri na to sa Uzami City, ginatudluan po namo sila og kanang kabahin anang mga safety handling sa mga commodities anang sa kuan sa atong ipangbaligya da sa merkado. Then kanang napod mi si Ma'am Tela Sida mo po na siya nag-monitor para sa mga safety kung okay ba ang pagkuan sa mga commodity, kung ba na siya gikan. Actually, ang mga commodity karon sa mga vegetables, sample na nato mga vegetables, dili man pod lokal kaay diri sa tuwa naman pod sa laing lugar, pero at least amo adyon na siyang ginamonitor jud na siya na safe jud para sa mga consumer diri sa atong Uzami City. Gipadayag usab sa presidente sa Usamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce, John Kerwin C., ang ilang bugos nga suporta sa mga aktibidad sa DTI nga wala lamang nagprotekta sa katungod o kaayuhan sa mga consumer apan lakip na usab ang sektor sa negosyo. When it comes to DTI and activities of DTI, we've always been supportive because at the same time DTI is very supportive of the business sector. Not just protection sa mga consumers but also as well as the business sector. So as we all know, ang DTI has what we call kaning caravans, diba? So for the last few months na ay mga set of caravans in different places. So as much as we can mo participate din mi sa kanang mga activities because it's also a way for companies to market their goods. So same time we encourage other businesses to adopt the same practice kay it's a very good way to have a good relationship with the DTI. Pinaagi sa press conference alang sa 2025 Consumer Welfare Month celebration, napakita sa DTI ang padayon nga pagpaningkamot arong ang matag konsumante mamahimo aktibong kaabag sa responsableng puwersa padulong sa bagong Pilipinas. Usa ka tumongan nahiusa sa bisyon sa Asenso Administration alang sa padayon og kanunay nga pag-asenso sa tanan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalli. Salamat Leoncio. Tinuod nga saad, tinuod nga tabang. Amahan ay natabangan sa kapin 16,000 pesos na hospital bill alang sa operasyon sa iyang tiim. Nibalik alang sa report si Leoncio Medalli. Timaan sa padayon nga pagtuman sa mga saad sa Asenso Pinoy Party List, usa na usab ka miyembro niini nga si Romeo Canama Surya, 58 anyos, og lumulupyo sa Upper Santo Niño, mahayag sa Buanga del Sur, ang natabangan human siya madasigon nga midangop sa buhatan sa Asenso Pinoy nga naanay mutang sa Usami City Hall alang sa iyang bayronon sa hospital. Ako dahil si Romeo Surya, taga Upper Santo Niño, mahayag sa Buanga del Sur. Na ako dire kay magpasalamat ko nga natabangan sa iyang Asenso Pinoy program. Then nahulog yung na zero balance ko dito sa emergency sa Tanggob. Sa interview kang Romeo Surya, gisaysay niya ang kabahin sa iyang balatian nga mao'y rason nga siya na-admit og naoperahan. Ako? Ikaw mismo? Oo. Kung sa may rason na Kuan sa kining na hubag ra gud akong tila na dayon akong paoperahan kay ngul-ngul man kayo then dugay man kuno maayo kay taas kog sugar utong diha lang bugos tanggom nagpaon kay namoy mga igsoon ako dagan nakatuno mangugog bato pag ambak nako sa lamisa ba na dayon dugay na ni. Kana mga August 17 then pagka 25 ako nang ipa-check up kay hubag naman nabunol man na si lalom. Then gi-advisean ko sa doktor dito nga pa-admit gyud
kay aron ma-control akong sugar then madali gid siya Si Romeo na-admit og naoperahan sa Doña Maria Ditan Memorial Hospital, Tangub City. Diin siya na-diagnose nga dunay paghubag og infection sa tikod nga bahin sa tiil og type 2 diabetes. Hinungdan nga ang iyang kinatibuk ang excess bill sa hospital mikabat sa kantidad nga 16,755 pesos tungod sa gihimong operasyon kaniya. Apan kini hingpit nga gitubag sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program. Busa dakong kalipay ang gibati ni Romeo tungod kay nahatagayod ang tabang nga iyang gipangayo. Siyempre, lipay kog dako nga kuan na zero balance gyud ko gumikan sa programa sa Asenso Pinoy. Ninilig-on nga gipamatud-an ni Romeo nga ang mga saad nga gipanaad sa Asenso Pinoy Party List tinuod gayod og dili atik. Dugang pa gibuti usab niya ang dakong tabang sa maong programa, ilabi na alang niadtong maglisod sa pagpangita og ikabayad sa ilang mga hospital bills. Dako ring katabang kay mo daghan nga matabangan siya labi na ka na mga dili kayo bitaw makakaon gid sa mga ospital na o sa ospital makatabang yun nga zero balance yun kuan yun makakuan sa programa. Isip usa ka miyembro nga buhing nakasinati sa katumanan sa mga saad sa Asenso Pinoy, kinasingkasing nga pasalamat ang ipadayag ni Romeo ngadto kang Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. og gipanghinaot niya nga kini magpadayon. Ako minsan ni congressman nga ginaot ko nga ako na pasalamat gyud ko nga tabangan ko niya sa iyang programa din. Aling naot ko nga magpadayon kini nga programa sa. Ang kasinatian ni Romeo kanama surya o sa lamang kapamatuod sa padayon nga pagtuman sa mga saad sa Asenso Pinoy Party List. Diin pinaagi sa Medical Assistance Program na tabangan siya sa pagbayad sa iyang hospital bill og nagpamatud usab kini sa hingpit nga commitment ni Congressman Indy Waminal sa pagpahalapad sa mga programa sa Asenso Pinoy dili lang sa probinsya sa Misamis Occidental kundi lakip na sa kaayuhan sa tanang Pilipino. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. Query sa Konseho kalabot sa reklamo sa usa ka inahanang batog sa DepEd Osamis ni ani og positibong resulta. May-report si Donnie Dicena. Dili kaparutan sa usa ka individual sa pag-angkon sa nakomitar nga sa laod o kalapasan apan usa kini kapaagi sa kahiusahan og pagsinabtanay. Ingon niini paghulagway ang nahitabong diskusyon sa gipatawag nga query sa konseho labot sa mitumaw nga reklamo gikan sa usa ka inahan og anak batok sa pamunuan sa DepEd Osamis. May labot ang entry sa dance sports competition, din tipik og bahin sa mga major events sa Osamis City Athletic Association 2025. Nangayo og dispensa ang mga representante sa Osamis City Division Office sa gamayng kabilinggan sa seleksyon sa mga partisipante o gipasalig niini nga ipatuman ang bag-ong DepEd order labot sa mga talamdan sa pagsalmot sa palarong pambansa. Kini nga aksyon sa campus sa DepEd gikalipay kaayo sa mga sakop sa konseho. Gipadayag sa inquiry chairman Attorney Mars Tapayan nga ang pagpangilabot sa konseho dili pagkontra sa ahensya. Apan kabahin kini sa mga nagpadayong suporta og pagmahal sa Asenso Osamis Administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Sam Norman Gofuentes gumikan kay ang DepEd kaabag sa LGU sa paghulma alang sa maayong ugma partikular sa mga kabataang Osamis noon. Na the City Council took their time to act immediately nga karon na maghimo ang mong probe karon adlaw para may waandan unsa na kay hinali kay ni urgent kay panahon ug mausugod na ang sumusubi li Osamis Timit nya wata kabalo sa panghitabo no unsa mga inugdangan nga pagbati sa mga hintungdan wata kabalo basig mudako ni ba munang ato ning gipanagaan masitol in the soonest time possible. So we would like to know, so any member who is to introduce remarks before we ask the DepEd on this matter. And we are so thankful again to this august body for providing us this opportunity. Rest assured, the Schools Division of Osamis will provide the necessary feedback. But as of the moment, now please allow me to mention again that we humbly deny the allegation that such learner was prejudicially
denied, or there was this prejudicial rejection, and the rest of the speakers, the principal, the master teacher who is also the coach, the sports coordinator, the supervisor, and the sports officer in the division will provide the necessary information why we reach this point and why is there such thing as possibility of accommodating a possible set or couple for that contest. Alang sa Usamis Today, Adonitisina Report. Salamat doon, DTI Misamis Occidental nagpasidaan batok sa online scammers ato sa Consumer Welfare Month 2025. Glenn Ray Roluna alang sa mga detalye. Gihatagan og dakong gibugaton sa Department of Trade and Industry DTI Misamis Occidental ang pagpahimangno sa publiko batok sa mga scammers sa online na selling platforms atol sa pagsaulog sa Consumers Month 2025. Sumala ni Ma'am Marites Alcampado sa DTI MISOC, kinahanglan nga mas mamahimong wise ug mapadabot ang mga mamalitay labi na sa mga nagkalain-laing online shops nga nagpatuyang karon sa teknolohiya. Mugyod, dili 101% nga sure ka katong gibutang dito mo ta kung gingon sa unahan kung unsay naa sa picture mo to imo makuha, correct? Naagyoy incident pero nakita na mo sa mo apong since karon September, October na wala ko nakadawat gyud og inaana nga last year na ako'y inaana nga complaint. Now, how to likay? So murag think pila gyud ka times before you click, mas maayo gyud nga legit gyud tong imo ang i-applyan nga kuan. This trust mark mo gyud ni siya sure way nga makalikay ta. Ano man, naa na gyud siya dili na gyud maskin pag naa siya sa TikTok, naa siya sa FB, naa siya sa kuan, dili lang tong mga merchants sa Lazada or sa kani ni ang Shopee, kanang mga merchant nga naa diha pwede gyud siya i-complain kay naaman sila i-profile. Pag ni TikTok, ni FB kay personal account man gud na siya. So as of this moment katong imong question, murad jud siya og naagyoy na ka akibat na risk. Okay? So for the customers gyud for the online consumers, so you really have to usa siguro makuha na ko is kanang reviews. Tanawa ang review ana nga seller. Dugang pa niya sa kasamtangan niya tuig, wala pa'y nadawat nga reklamo ang DTI MISOC gikan sa mga konsumidor sa probinsya bahin sa online selling platforms. Apan giila usab sa ahensya nga adunay mga kaso nga ilang natagad nadtong miaging tuig. Ang DTI nagapadayon sa kampanya aron nga maprotektahan ang mga consumer og mapalig-on ang kahibalo kabahin sa ilang katungod og katungdanan sa panahon nga nagalambo ang teknolohiya og digital nga pamaliton. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Dakong pasalamat amahan na natabangan sa Team Ascenso sa kapin 21 mil pesos nga hospital bill alang sa iyang anak. Anong report ni Angela May Kerante. Dakong pasalamat ang gipadayag sa usa ka amahan nga si Tatay Udito Raza Pahimutang, 54 anyos, residente sa Purok 1, Barangay Tabid ning Dakbayan sa Usamis, human siya nakabinipisyo sa Ascenso Usamis Free Hospitalization Program nga gimugna sa Team Ascenso nga nakahatag kaniya og dakong kahupayan sa kaguol nga iyang gibati tungod sa kadako sa ilang bayronon sa hospital. Oo, dako kay kong pasalamat mamoy nga nakaabil ko ning programa sa Team Ascenso. Dako kay salamat jud kay ko ma'am nga murag na kuha-kuha ang akong kaguol kay baka dako kay sa bill gyud na ma'am. Ang iyang anak nga si Mary Althea Pahimutang, 21 anyos, na diagnose nga dunay acute pyelonephritis, hydronephrosis o urethrolythiasis. Matod pa ni Tatay Udito, resulta kini sa pagsigi ug kaon ni ini ug mga junk foods. TI ma'am. Akong estudyante UTI. Akong bata 21 akong edad sa akong pasyente.
Siguro kanang mga junk food siguro ma'am sa iyang pagkaon siguro nya bisag unsa og badlong sekreto gyud kaon. Mo na ihaguman gid niya yung gibati karon. Si Mary Althea na-admit sa St. Joseph General Hospital di ng ilang exist bill may kabat og 21,860 pesos and 40 centavos. Apan kini hingpit nga naabagan sa Ascenso Uzames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa dalaygon nga programa ni ini. Busa kalipay gayud ang gibati ni Tatay Udito kay matud pa niya. Kay lisod biya pangitaw ng kwarta ma'am. Gumikan sa ilang programa. Salamat jud koy. Manginaot po kung magpadayon pa gid ilang pagtabang sa katawan sa Usamis. Gipareeg usab ni Tatay Udito ang iyang pagdaig sa mga programa sa Team Ascenso nga naghatag og dakong tabang sa mga Usumisnon sama na lamang sa Ascenso Uzames Free Hospitalization Program. Ug isip usa ka driver nga adunay limitadong kita, wala gayud siya magduwa-duwa sa pagduol sa Ascenso Uzames Administration kay nasayod siya nga siya matabangan. Ang Team Ascenso dako ay katabang para nato sa Usamis sama ning sa hospitalization. Di biya lalim pangita nako pilaray pangita nako drive lang na pilaray ko income sa drive wala duol jud ko ma'am kay kabalo jud ko nga mutabang gid sila. Ug niini dakong pasalamat ang gipaabot ni Tatay Udito ngadto sa tibuok Team Ascenso sa pagpanguna ni Governor Henry S. Wominal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal, Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry N.D. F. Wominal Jr. ug ingon man ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Diin matud pa niya pay gayud ang iyang problema. Usa ka tinuod nga timaan sa matinud-anong pag-alagad sa katawan sa Team Ascenso. Ni kuan Congressman Ando ni Gobernador Henry o sa atong partes nga si Indi o ni Mayor Fuentes kaninyong tanan dako kayong pasalamat. Gumikan sa inyong tabang murag na hupay ang akong problema. Nakuhaan po yun manginaut go Team Ascenso padayon sa atong kalambuan. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me. Ang Uzames Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Ascenso Uzames News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leon Chumidalio, Bernal Tixon, Adoni Licena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ann Ilumapas, Zender Delido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humotikson, daghang salamat. Kanunay, Ascenso Uzamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.